Part 1 Unang banggaan, galit, misteryo, at simula ng alitan. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Hindi ko kailanman inakala na ang araw na iyon ang magiging simula ng lahat, ng galit, ng sakit, at ng pag-ibig na pilit naming tinatanggihan. Maulan ng umaga. Mabigat ang langit, parang may ibinubulong na babala. Habang naglalakad ako papasok sa malaking gusali ng Riverton Holdings, mahigpit kong hawak ang aking bag, parang doon ko kinukuha ang lakas ng loob ko. Unang araw ko iyon sa trabaho. Unang araw ko bilang isang simpleng junior executive assistant sa isa sa pinakamalalaking kumpanya sa lungsod. Ang pangalan ko ay Elena Cruz. Isang ordinaryong babae. Walang koneksyon. Walang backer. Tanging pangarap at determinasyon lang ang baon. Pagpasok ko sa lobby, sinalubong ako ng malamig na hangin mula sa aircon at ng mas malamig pang tingin ng mga taong nagmamadali. Lahat sila parang may mahalagang pupuntahan. Lahat sila parang alam ang ginagawa maliban sa akin. Stupid! Na ako ng malalim. Or is it Kaya mo to, Elena. slow? Maybe it's Paalam mo sa taas ng You- galing iyon, may isang lalaking naghihintay, hindi para tanggapin ako, kundi para gawing impyerno ang bawat araw ko. Ang boss na may apoy sa mata. Eksaktong 9:00 ng umaga nang makarating ako sa ika-27 palapag. Doon matatagpuan ang opisina ng CEO at managing direktor ng kumpanya, si Adrian Villarreal. Kilala ang pangalan niya sa buong industriya. Bata pa, pero napakatalino. Mahigpit. Walang sinasanto. Isang boss na kinatatakutan ng lahat. At ngayon siya na ang boss ko. Pagbukas pa lang ng elevator, ramdam ko na agad ang tensyon. Tahimik ang buong palapag, pero hindi iyon ang tahimik na mapayapa. Ito'y tahimik na parang may bagyong paparating. Lumapit ako sa receptionist. Good morning po. Ako po si Elena Cruz. New executive assistant po. Tumingin siya sa akin, bahagyang nanlaki ang mata. Ikaw pala, sabi niya sa mababang boses. Good luck. Good luck. Bago pa ako makapagtanong, bumukas ang malaking pinto ng opisina sa dulo ng hallway. At doon ko siya unang nakita. Matangkad. Maayos ang suot na itim na suit. Malamig ang mga mata. Parang may apoy sa loob, apoy ng galit. Tumingin siya diretso sa akin. At sa isang iglap, alam kong ayaw niya sa akin. Who are you? Malamig niyang tanong. Ako'y napalunok. Sir, ako po si Elena Cruz. New executive assistant po ninyo. Tahimik siya. Ngunit ang katahimikan niya ay mas nakakatakot kaysa sigaw. So you're the replacement, sabi niya sa wakas. You're late. Nanlaki ang mata ko. Sir, exactly siyam oras po. Don't care, putol niya. Follow me. Wala akong nagawa kundi sumunod. Ramdam ko ang mga matang nakatingin sa akin, awa, takot at parang babala. Pagpasok namin sa opisina niya, agad siyang umupo at binuksan ang laptop. You have 10 minutes to prove you're not to waste of every time, sabi niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Parang may kutsilyong bumaon sa dibdib ko. Ganito ba talaga siya sa lahat? O may dahilan kung bakit parang galit na galit siya sa akin kahit ngayon lang niya ako nakita? Unang pagkakamali. Hindi ko alam kung kaba o malas, pero sa unang oras pa lang ng trabaho ko, nagkamali na agad ako. Maling file. Isang simpleng pagkakamali, pero sa taong tulad ni Adrian Villarreal, parang kasalanang hindi mapapatawad. Are you stupid? Malamig niyang tanong habang inihagis ang folder sa mesa. Nanigas ako. Sorry po, sir. I'll fix it immediately. Sorry doesn't fix incompetence, sagot niya. Do you even know where you are? Opo, sir. Then act like it, T. Lumabas ako ng opisina niya na nanginginig ang kamay. Sa banyo ako umiyak. Tahimik. Walang hikbi. Ayokong may makarinig. Bakit ganito siya? Bakit parang personal ang galit niya sa akin? Hindi ko alam, pero isang bagay ang malinaw, ayaw niya sa akin. At gagawin niya ang lahat para maramdaman ko iyon araw-araw. Ang bulong ng opisina. Habang lumilipas ang araw, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng trabaho. Walang pahinga. Walang papuri.
Puro puna. Sa pantry, narinig ko ang mga bulong. Kawawa naman yung bagong ining. Tatagal kaya siya ng 1 buwan? Lahat naman ng assistant ni Sir Adrian umaalis. Lahat. Ibig sabihin hindi lang ako. May lumapit sa akin, si Maya, isang senior staff. Okay ka lang, tanong niya. Umiti ako kahit masakit. Opo. Huminga siya ng malalim. Hindi kanya trip. Hindi ko alam kung bakit, pero mag-ingat ka. May ginawa po ba ako? Umiling siya. Minsan hindi ikaw ang problema. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ko. Kung hindi ako ang problema ano? Ang lihim na titig. Kinagabihan, habang nag-o-overtime ako para tapusin ang reports, napansin kong nakatayo si Adrian sa pintuan ng opisina niya. Nakatingin sa akin. Hindi galit. Hindi malamig. Kundi parang may sakit. Saglit lang. Isang iglap. Pagkatapos, muli niyang isinuot ang maskara ng pagiging istrikto. Finish that kisay tomorrow morning, sabi niya. Opo, sir. Pero sa loob-loob ko, may tanong na hindi mawala. Bakit parang galit na galit siya sa akin, pero bakit parang may tinatago rin siyang sakit? Cliffhanger, part 1 ending. Habang naglalakad ako palabas ng gusali sa gabing iyon, bumuhos ang ulan, katulad ng unang araw. Hindi ko alam na ang galit ng boss ko ay may ugat sa isang nakaraan na hindi ko pa alam. Hindi ko alam na ang trabaho ko ay konektado sa isang pangyayaring muntik ng sumira sa buhay niya. At higit sa lahat, hindi ko alam na ang lalaking pinakaayaw sa akin ngayon. Ang siyang magiging dahilan kung bakit matututo akong magmahal at masaktan. Itutuloy sa part 2. Lihim na dahilan, bakit siya galit? Part 2, lihim na dahilan, bakit siya galit? Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Hindi ako nakatulog ng maayos noong gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga mata ni Adrian Villarreal, hindi ang malamig at mapanlait niyang titig sa opisina, kundi ang sandaling nakita ko siyang nakatayo sa pinto, tahimik, tila may dinadalang bigat na hindi niya kayang ilabas. Bakit siya ganun? Ano ang kasalanan ko sa kanya? Hindi ko pa siya kilala, pero ramdam ko na agad na may dahilan ang galit niya. At ang dahilan na iyon hindi simpleng inis lang sa isang bagong empleyado. Isang umagang mas mabigat pa sa ulan. Maaga akong pumasok kinabukasan. Ayokong bigyan siya ng kahit anong dahilan para sigawan na naman ako. Pagdating ko sa opisina, naroon na siya. Hindi pa 8:00, pero nakaupo na siya sa mesa niya, seryosong nagbabasa ng documents. Hindi man lang niya ako tiningnan. Good morning po, sir, maingat kong bati. Walang sagot. Tahimik lang siyang nag-scroll sa tablet niya, parang wala akong presensya. Mas masakit pa iyon kaysa sa sigawan. Inayos ko ang schedule niya, tinimplahan ng kape, exactly kung paano niya gusto, ayon sa notes na iniwan ng dating assistant niya. Nang ilapag ko ang tasa sa mesa niya, bigla siyang nagsalita. Who told you how I take the coffee? Yung notes po ng former assistant ninyo, sir. Tumigil ang kamay niya. Forget her, malamig niyang sabi. She's irrelevant. Napakunot noo ako pero hindi na nagtanong. Isang pangalan. Isang assistant. Isang galit na tila may pinanggagalingan. Ang pangalan sa file. Habang inaayos ko ang confidential files, may isang folder na napansin ko. Nakalabel ito ng malinaw na pangalan. Cruz, internal case. Nanlaki ang mata ko. Cruz. Apelyido ko. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko dapat binubuksan iyon. Alam ko. Pero parang may humihila sa akin. Isang pahina lang. Isang dokumento lang. At doon ko nakita ang isang pangalang nagpahinto sa mundo ko. Maria Cruz. Nanay ko. Nanginig ang kamay ko. Bakit narito ang pangalan ng nanay ko sa files ng boss ko? Bago pa ako makapag-isip ng maayos. What if you think you're doing? Napalingon ako. Nakatayo si Adrian sa likod ko. Galit na galit. Mas galit kaysa dati. I'm sorry, sir. I was just organizing the files. Get out, sigaw niya. Now.
Hindi na ako nakapagsalita. Lumabas ako ng opisina niya na parang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi lang galit. Takot. Takot na parang may tinatago siyang ayaw niyang malaman ko. Mga bulong ng nakaraan. Sa pantry, nadatnan ko si Maya ulit. Elena, anong nangyari? Tanong niya. May file, mahina kong sabi. May pangalan ng nanay ko. Nanlaki ang mata niya. Cruz. Tumango ako. Huminga siya ng malalim. May tsismis dati. Anong tsismis? Years ago, bulong niya, may isang babaeng tinanggal sa kumpanya. Single mother. Inakusahan ng isang malaking pagkakamali sa proyekto. Parang may kumurot sa dibdib ko. Anong pangalan? Tanong ko kahit alam ko na ang sagot. Maria Cruz. Parang gumuho ang mundo ko. Ang katotohanang masakit. Naalala ko ang gabing umuwi ang nanay ko na umiiyak. Ang biglaang pagkawala ng trabaho niya. Ang mga taon ng paghihirap namin. Hindi niya kailanman sinabi ang buong detalye. Ang alam ko lang, may isang kumpanya. May isang lalaking boss. At ngayon kaharap ko siya araw-araw. Si Adrian Villarreal. Isang pag-uusap na hindi inaasahan. Kinagabihan, nag-o-overtime na naman ako. Tahimik ang opisina. Bigla siyang nagsalita mula sa loob ng opisina niya. Close the door. Ginawa ko. Saglit siyang tumahimik bago nagsalita ulit. Your mother, mababang sabi niya. She worked here. Opo, sagot ko, nanginginig ang boses. She was fired. Because of her, someone died, malamig niyang sabi. Parang sinaksak ang puso ko. Ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi siya tumingin sa akin. Every fiance, sabi niya. She took her own life after that project failed. Nanlaki ang mata ko. Hindi ako makapagsalita. And your mother was responsible, dagdag niya. Hindi totoo yan, agad kong sagot, umiiyak. Hindi kayang gawin ng nanay ko yan. Tumayo siya. Leave, sabi niya. As I don't want to see you right now. Galit na may halong sakit. Habang naglalakad ako palabas, ramdam ko ang bigat ng katotohanan. Hindi pala ako basta assistant lang. Ako ang anak ng babaeng sinisi niya sa pagkamatay ng taong mahal niya. Kaya pala ang galit niya. Kaya pala parang personal. Pero sa kabila ng lahat, bakit parang may alinlangan sa boses niya? Bakit parang may sakit din siyang tinatago? Part 3 mula kaaway hanggang kakampi, ang simula ng pagbabago. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Mula noong gabing iyon, nagbago ang lahat. Hindi na ako basta empleyada sa mata ni Adrian Villarreal. Hindi na rin ako simpleng babae na pumapasok araw-araw para magtrabaho. Ako na ngayon ang anak ng babaeng kinamumuhian niya. At siya naman. Ang lalaking unti-unting gumugulo sa puso ko kahit ayaw ko. Mga araw na po ng katahimikan. Sumunod na mga araw, bihira na niya akong sigawan. Pero mas masakit ang kapalit. Katahimikan. Hindi niya ako kinakausap maliban sa utos. Walang galit, walang emosyon. Parang hangin lang ako. Schedule the board meeting. Cancel na lunch. Send this to legal. Yun lang. Parang mas gusto ko pang sigawan niya ako kaysa sa ganitong malamig na pagtrato. Pero sa gitna ng katahimikan, may napapansin ako. Madalas siyang titigil sa pagsasalita kapag nakikita niya ang apelyido ko sa email. Minsan, napapahigpit ang hawak niya sa tasa ng kape. Minsan, nakatitig lang siya sa bintana, parang may kausap na multo ng nakaraan. Hindi pala madaling magalit habang buhay. Nakakapagod din pala. Ang proyektong mag-ugnay sa amin. Isang umaga, bigla niyang itinapon sa mesa ko ang isang folder. You'll handle this project, sabi niya. Nanlaki ang mata ko. Ako po? Yes, sagot niya. Unless you're incapable. Nilunok ko ang kaba. Kaya ko po. Ang proyekto ay charity housing development para sa mga single mothers na nawalan ng trabaho. Parang sinadya ng tadhana. Habang binabasa ko ang proposal, parang nakikita ko ang mukha ng nanay ko sa bawat pahina. Nang ipresenta namin iyon sa board, may isang investor ang tumutol.
This project reminds me of the cruise incident, malamig na sabi ng lalaki. Biglang naniga si Adrian. Bago pa ako makapagsalita, tumayo siya. That incident was never proven, mariin niyang sabi. And I won't allow anyone to use it against this project. Lahat ay nagulat. Ako higit sa lahat. Ipinagtanggol niya ako. O ipinagtanggol niya ang katotohanang matagal na niyang kinukwestiyon. Isang pag-uusap sa gitna ng gabi. Gabing-gabi na nang matapos kami. Habang inaayos ko ang papers, bigla siyang nagsalita. Your mother, sabi niya. She was a good employee. Napalingon ako. Then if did you fire her? Tanong ko, diretso. Tahimik siya. Because I believe the wrong people, mahina niyang sagot. Parang may nabasag sa loob ko. So you're not sure, sabi ko. Kung may kasalanan siya. Every day, sagot niya, I question it. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang hindi boss. Kundi isang lalaking sugatan. Ang unang tawa. Isang simpleng bagay lang ang nagbago ng lahat. Nagkamali ako sa pronunciation ng isang French term habang nagpe-present. Napailing siya. Ngumiti. Tumawa. Isang mahinang tawa, pero sapat na para tumigil ang mundo ko. Relax, sabi niya. You're doing fine. Hindi ko alam kung mas natakot ako o mas kinilig. Kapag ang galit ay napalitan ng pag-aalala. Isang araw, nahilo ako sa opisina. Hindi ko na malaya na nakaupo na pala ako sa sahig. Pagmulat ko ng mata, siya ang nakita ko. Alice, didn't you tell me you weren't feeling well? Galit niyang tanong. Nagulat ako. Sir. Tinulungan niya akong tumayo. Stop calling me sir, sabi niya. Adrian. Doon ko napagtanto. Hindi na siya galit. Takot siya. Ang hangganang unti-unting nawawala. Mas madalas na kaming magkasama. Meetings. Overtime. Late night coffee. Minsan, napapahinto lang kami sa pag-uusap. Nagkakatitigan. At biglang may katahimikang hindi na nakakailang. Do you hate me? Bigla kong tanong isang gabi. Tumigil siya. No, sagot niya. I hate myself for blaming the wrong person. Ang simula ng isang bagong damdamin. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Kung kailan ang galit niya ay napalitan ng paggalang. Kung kailan ang takot ko ay naging pag-unawa. Pero isang gabi, habang sabay kaming naglalakad palabas ng gusali. Hinawakan niya ang kamay ko. Sandali lang. Pero sapat para malaman ko. Hindi na kami magkaaway. At ang pagiging kakampi ay mas mapanganib kaysa sa pagiging magkalaban. Cliffhanger, Part 3 Ending. Habang hawak niya ang kamay ko, alam kong mali ito. Boss siya. Empleyada ako. At may sugat pa ang nakaraan. Pero paano kung ang galit na iyon ay nauwi sa pag-ibig? At paano kung ang pag-ibig na ito ay muling sisira sa aming dalawa? Itutuloy sa Part 4. Pag-ibig na ipinagbabawal kapag boss at empleyada ay nahulog. Part 4. Pag-ibig na ipinagbabawal kapag boss at empleyada ay nahulog. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Hindi ko na maitatanggi. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang damdaming pilit kong itinatago. Hindi ko na ito maikakaila kahit sa sarili ko. Si Adrian Villarreal. Ang boss kong kinatakutan ko. Ang lalaking sinisi ang nanay ko. Ang taong muntik nang sumira sa dignidad ko. Siya na ngayon ang dahilan kung bakit bumibilis ang tibok ng puso ko. At iyon ang pinakanakakatakot na katotohanan. Isang pag-ibig na walang pangalan. Hindi namin ito pinag-usapan. Walang umamin. Walang nagsabi ng mahal kita. Pero ramdam ko. Stupid. Or is it slow? Sa paraan ng paglalagay ng Maybe jacket it's sa balikat you. ko sa opisina. Sa paraan ng pag-aalala niya kapag hindi ako kumakain. Minsan, napapahinto siya sa kalagitnaan ng utos. Parang may gustong sabihin pero pinipigilan. At ako naman. Pinipiling manahimik dahil alam kong mali ito. Boss siya. Empleyada ako. At sa mundong ginagalawan namin,
Ang pag-ibig ay isang kasalanang walang patawad. Ang babala ng mundo. Delikado yan. Si Maya ang unang naglakas loob magsabi. Nakaupo kami sa pantry, tahimik ang paligid. Nakikita ka namin, dagdag niya. Kung paano kanya tignan. Napayuko ako. Wala yon. Umiling siya. Alam mo ang mangyayari kapag nalaman ng board. Mahina kong sagot. Alam ko. Pero kahit alam ko ang panganib, hindi ko kayang umatras. Dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko. May taong nakakita sa akin hindi bilang anak ng isang nagkasala, kundi bilang isang babaeng may halaga. Isang gabing hindi dapat nangyari. Nag-overtime na naman kami. Tahimik ang opisina. Umuulan sa labas, parang paalala ng unang araw naming nagkabanggaan. Do you ever think, biglang tanong niya, what our lives would have been like if we met differently? Napatingin ako sa kanya. Everyday, sagot ko. Tumayo siya. Lumapit. Masyadong malapit. Elena, bulong niya. This is wrong. Tumango ako. I know. Pero hindi kami umatras. Sa halip, hinawakan niya ang mukha ko, marahan, parang natatakot na baka masira ako. Isang segundo. 2. At doon nangyari ang hindi dapat mangyari. Isang halik. Hindi mapusok. Hindi madali yan. Isang halik na puno ng pagsisisi. At pagnanasa. Paghiwalay namin, pareho kaming hingal. This can't happen again, sabi niya. Sagot ko. Pero pareho naming alam. Nagsimula na. Pag-ibig sa likod ng mga pinto. Simula noon, naging lihim ang lahat. Mga tinging mabilis na iniiwasan sa hallway. Mga kamay na muntik nang magtagpo sa mesa. Mga text sa hating gabi na puno ng pagnanasa at takot. Hindi kami magkasintahan. Pero hindi rin kami magkaibigan. Parang nakabitin sa pagitan ng tama at mali. At what point, tanong ko minsan. Do we stop? Hindi siya sumagot. Dahil alam naming pareho. Kapag tumigil kami, may masasaktan. At kapag nagpatuloy kami, mas marami ang madadamay. Ang multo ng nakaraan. Isang araw, may dumating na investigador mula sa legal department. May bagong ebidensya raw tungkol sa dating kaso. Ang kasong kinasangkutan ng nanay ko. At kasama noon, ang pangalan ng namatay na fiancé ni Adrian. Parang muling bumukas ang sugat. This changes everything, sabi ni Adrian, pagod ang boses. Good or bad, tanong ko. Both, sagot niya. Dahil kung mapapatunayang inosente ang nanay ko, masisira ang reputasyon niya. Masasangkot ang kumpanya. At lalabas ang katotohanan tungkol sa amin. Ang paghihiwalay na kailangang mangyari. Elena, sabi niya isang gabi. We need to stop. Parang gumuho ang mundo ko. Hindi dahil ayaw kita, mabilis niyang dagdag. Kundi dahil ayokong ikaw ang masira. Tumulo ang luha ko. At paano ako? Lumapit siya. Hinawakan ang noo ko. I love you, bulong niya. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan kitang pakawalan. Cliffhanger, Part 4 Ending. Umalis ako sa opisina kinabukasan na parang may iniwan na bahagi ng sarili ko. Hindi ko alam kung tama ang ginawa namin. Hindi ko alam kung kaya kong magmahal ng ganito kasakit. Pero isang bagay ang malinaw. Ang pag-ibig na ipinagbabawal ay mas masakit kapag tunay. At ang susunod na lalabas na katotohanan ay maaaring sumira sa lahat. Sa kumpanya, sa pangalan ng nanay ko. At sa pag-ibig naming pilit itinago. Itutuloy sa Part 5, Final. Katotohanan, pagsubok at tunay na pag-ibig. Part 5, Final, Katotohanan, pagsubok at tunay na pag-ibig. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video. Matagal ko nang alam na ang galit ni Adrian Villarreal sa nanay ko ay hindi lang dahil sa isang pagkakamali. May malalim na sugat, lumang sakit na patuloy niyang dala. Ngunit ngayon, sa kabila ng lahat, nariyan ang pag-ibig, isang damdaming hindi niya kayang itanggi at hindi ko rin. Ngunit alam namin, hindi kami pwedeng magpatuloy ng walang paglilinaw. Ang lihim na katotohanan.
Isang gabi, habang nag-o-overtime kami, lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata, karaniwan ay malamig at mahigpit, ngayon ay puno ng sakit at pag-aalala. Elena, bulong niya, may kailangan akong ipakita sa'yo. Dinala niya ako sa isang lumang kabinet sa opisina niya. Kumuha siya ng isang folder, puno ng lumang dokumento at liham. Basahin mo ito, sabi niya. Ito ang katotohanan tungkol sa nanay mo at sa fiancé ko. Binasa ko. Ang mga liham ay nagpapatunay na ang nanay ko ay hindi nagkasala sa pagkamatay ng fiancé niya. Nagulat ako. Ang bawat salita ay tila nagpapadama na ang galit at sama ng loob niya sa nanay ko ay nakabase sa maling impormasyon. Hindi niya kasalanan, bulong ko, hawak ang kamay niya. Tumayo siya, tahimik. Ang mga mata niya ay namumugto. Ikaw ang anak niya, sagot niya sa wakas, ay matagal ko ring kinamumuhian at hinahangaan. Hindi ko alam kung dapat ba akong umiyak o ngumiti. Lahat ng sakit na naramdaman namin nagkaroon ng liwanag. Ang paglalapit ng dalawang puso. Mula sa araw na iyon, nagbago ang lahat. Hindi na lang kami magkatabi sa opisina bilang boss at empleyada. Ngunit hindi rin basta magkaibigan. Nagkaroon ng pagkakataon na makilala namin ang isa't isa bilang tao, hindi bilang alamat ng nakaraan. Si Adrian, sa bawat araw, ay nagiging mas maingat, mas maunawain at mas malambing sa akin. At ako, natututo ring buksan ang sarili ko, kahit sa gitna ng takot at galit na unti-unting nawawala. Minsan, sabay kaming nag-overtime. Alam mo ba, tanong niya, habang nakatingin sa computer screen, na masaya ako na nandito ka. Napahinto ako. Talaga, tanong ko, halatang nanginginig. Ngumiti siya at walang sagot. Ngunit ang ngiti niya, iyon ay sapat na para maramdaman ko ang init na matagal kong hinahanap. Ang pag-ibig na ipinagbabawal. Hindi ito naging madali. Boss siya at empleyada ako. Ang aming relasyon ay puno ng mga lihim, pagtatago at takot. Hindi natin pwedeng ipagsabi sa iba, sabi niya isang gabi, habang tahimik kaming naglalakad sa parking lot. Tumango ako. Ngunit kahit ganun, ramdam ko ang bawat haplos, bawat titig, at bawat halik sa dilim ng gabi. Ang pagmamahal namin ay mas masarap sa lihim, ngunit mas delikado. Bawat sandali ay puno ng kasabikan at pangamba. Pagsubok ng kapalaran. Hindi nagtagal, dumating ang pagsubok. May audit na ginawa sa proyekto, at ang pangalan ng nanay ko ay muling naugnay sa nakaraang insidente. Ang kumpanya ay naharap sa panganib at ako ay nakaramdam ng pangamba para sa amin. Ngunit si Adrian, sa halip na sumuko, ay nanindigan. Pinrotektahan niya hindi lang ang kumpanya, kundi pati ang pamilya ko. Walang sinumang masisisi ang iyong nanay, sabi niya, mahigpit ngunit puno ng determinasyon. Panahon na para baguhin ang nakaraan. At sa gabing iyon, pinakita niya sa akin na ang tunay na pag-ibig ay handang lumaban, kahit masakit at delikado. Ang matinding pagbabalik tanaw. Bago matapos ang proyekto, naglakad kami sa teres ng gusali. Ulan ang bumubuhos at ang hangin ay malamig. Elena, bulong niya, hawak ang kamay ko, lahat ng galit ko, lahat ng sama ng loob ko wala na ngayon. Lahat, tanong ko, bahagyang nanginginig. Lahat, sagot niya at mumiti. Doon ko naramdaman, ang buong bigat ng nakaraan ay unti-unting nawawala. Ang galit, ang pangamba, ang pagkamuhi na palitan ng pagmamahal, pagtitiwala at pag-asa. Ang pag-amin ng tunay na damdamin. Sa wakas, nagkaroon kami ng pagkakataon na magsalita ng totoo. Alam mo ba, Adrian, mahina kong sabi na kahit galit ka sa nanay ko noon, mas lalo kitang naiintindihan ngayon. Umiti siya, tumingin sa akin. Alam mo rin ba, Elena, sagot niya, na kahit pilit akong lumaban sa damdamin ko, hindi ko kayang itanggi na mahal kita. Iyon ang unang pagkakataon na tuluyan kaming nagtagpo sa pagitan ng takot, galit at pagmamahal. Isang halik, hindi na lihim, hindi na nagtatago, kundi punong-puno ng damdaming matagal na naming pinigilan. Pagtatapos ng lihim. Simula noon, hindi na kami nagtatago. Hindi sa mundo, hindi sa sarili namin. Bilang boss at empleyada, matagal naming pinagsikapan ang hangganan ng profesionalismo. Ngunit bilang dalawang tao na sugatan ng nakaraan, natutunan naming magmahal ng buong puso. Sa huling meeting ng proyekto, ipinakita namin ang lahat. Katotohanan ng nanay ko. Paglilinis ng pangalan niya. Ang tagumpay ng proyekto.
At sa bawat ngiti, bawat titig, alam naming pareho. Hindi lang ito tagumpay sa trabaho, kundi tagumpay ng pag-ibig at ng tunay na katarungan. Epilog, ang tunay na pag-ibig. Ilang buwan pagkatapos, nakatayo kami sa balkonahe ng opisina. Ulan man o araw, hawak namin ang isa't isa. Elena, bulong niya, bago tayo nagsimula, hindi ko alam kung kaya kong magmahal ng ganito. Mumiti ako, pinipisil ang kamay niya. Ngayon, alam mo na, sabi ko. Alam ko, sagot niya. Hindi na kami kaaway. Hindi na kami nagtatago. Hindi na kami natatakot. Kami ay magkasama. Ang nakaraan, bagamat masakit, ay naghatid sa amin sa tunay na pagmamahalan. At iyon ang simula ng aming kwento, isang kwento ng enemy to lovers, sugatang puso, at pag-ibig na walang hanggan. Yan eh.